ate. Ang kinalat ng puso. Gagawin mo ng chinelas. Gagawin mo. Dalawang lalaki po ulit. Maaga ka. Kasi kasi kayo, magsisimba tayo. Magsisimba tayo! Kaya sa ulo ng lalaki. Magsisimba tayo! Malungkot yung pag-intay. Tara na, magsimba na tayo. Tara. Yung iPhone nasira. Nakakalap na naman niya yung mamaya. Ang ingay nito. Boss na ako. Wala, tawa-tawa kayo ah. Umalis ang ate. Kuya, may nagpapatuloy. Kasi mukhang mag-memorize and version naman sila. Basta ate ako. Ganda. Sabi ko na, Hindi. kasali na naman ako. Hanggang fourth Sunday. Sunday pala. Kuya, wait, tama ko. Yung play po na ginawa namin is dedicated po sa mga past namin. Kasi namin ito. Ayan. Kasi po, bago po naman sa church, in-invite ko ako palagi ni Armin tuwing Sunday, Saturday. Pero nagising po sobrang mga 7:30 po gising na po ako. Isang gagawin ko po, alam ko po kasi mag-chat siya sa akin. Hindi po ako mag-online. Minsan po mag-online ako pero hindi ko po isin yung chat niya. Sasabihin ko po, magre-reply po sa kanya mga 10:30 na po. Sabihin ko po, sorry ka, gising ko lang. Tapos, left na po ako sa basketball court man. Napakabuti po kasi Nagsisimula. yung pag sinard mo talaga yung kumilos, siya po yung parang kukontrol sa katawan mo na sambahin siya, purihin siya. Yun ako. Si Jay, nahihintay namin magsalita. Kuya, meron naman. Ako naman po, before po kasi, mas madalas po yung umabang palagi yung galit ko. Kahit meron po akong pagtitimpi before, pero sobrang po talaga niya, sobrang ikli. Kasi before, yung mga kapatid ko, na po sila sa online games, sa kahit pong pinaghibangan nila, kahit hindi naman po importante, ayayin ko po sila mag-church, mag-practice sa maayos na paraan. Pero iba po yung inano nila sa akin, kaya
madalas po akong nagagalit sa kanila before kasi bakit kailangan nilang unahin yung mga bagay na yon. Pero habang tumatagal, hinihipon ni Lord yung puso ko na hayaan ko na si Lord yung umipon sa kanila para sila mismo yung lumapit dito sa church. Kasi kahit na kasi alam kong bata pa sila, pero alam ko na may tamang panahon para sila mismo yung lumapit dito, sila mismo yung magbigay ng oras kay Lord. Hindi na yung ako yung hahatak sa kanila, hindi yung ako pa yung pumipilit sa kanila. Kaya ipinagdarasal ko na lang na dumating yung tamang panahon para ipuin ni Lord yung puso nila para sa susunod makakasama natin sila dito sa church. Si Jane na. Sinanay ko si Jane. Ayaw yun eh. Kaya sa ibon na lang daw, magsasagot ng Yung sa akin mga actually parang same lang din po kami ni Kuya Nico kasi dati pinipilit lang po talaga ako sumama dito ni dito Aya, ni Mami, gano'n. Ayoko po talaga tapos meron po ng one time hindi ako umattend, nag-pretend ako na may sakit ako. Tapos yun, hanggang sa napakabuti ng Panginoon kasi siya na mismo yung hanggang sa na-realize ko, and doon ako humingi po ni Lord na anak, umatid ka. Yan lang po sa naano na ako sa ministry. So yun, napakabuti po ni Lord sa buhay ko kasi ngayon, ako na po yung nag-aano nila, Mami, nagre-remind na kung mag-church po ba siya bukas, gano'n. Minsan po ako na rin po gumigising sa kanila. So, Napakabuti ng Diyos sa buhay nila. sabi nga sa Matthew 6:32, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Based po dun sa inak po namin kanina na pilitin po natin na huwag tayong magpadala sa temptation. Palagi nating isipin na mas nakakabuti yung hinanda ni Lord para sa atin, hindi yung sarili nating kagustuhan. Para at the end of the day, yung mga bagay na yun, ibibigay niya sa'yo ng higit pa